Blessed day sa inyong lahat at sa oras na ito, sama-sama po nating pakinggan ang mensahe po ng Diyos. Nagmula po sa aklat ng Revelation chapter 3 verse 20. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me. Purihin po ang Panginoon. At sa hapong ito ay tema po ng ating pumensahe, Jesus Christ who's within me. Kung magagawa po natin mga kapatid sa Panginoon na ang Kristo ay mailagay po natin sa ating mga puso, isipan at buhay, ito po yung pinakamahalagang bagay natin po magagawa sa ating mga buhay. At sa pagkakataon na ang Kristo ay nasa ating po ngayong mga puso't isipan, ang magagawa po ngayon natin, ang ating pong mga panalangin ay magkakaroon po ng isang malinaw na katugunan at mararanasan po natin ang sagot ng trono ng Diyos. At kung maintindihan po natin ngayon sa ating buhay pananampalataya na tayo po ngayon ay Kanya nilikha ayon sa Kanyang wangis at larawan, tayo ay ibinilang ng Diyos na Kanya nga pong mga anak. At ang pagpapala ng Diyos ay hinasa sa atin po ngayon at tayo po ngayon ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ito po ang ibinigay na pagpapala ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga anak nang siya po, ang tao po ay naroon po sa Garden of Eden. Pero titignan po ngayon natin, meron pong mga bagay na nagiging obstacle sa ating buhay pananampalataya. Ano po yung obstacle? Ano po yung mga hadlang na nangyayari at nagaganap sa ating pong mga buhay? Una, tayo po ay nadaya ng kaaway na si Satanas. Paano po tayong nadaya? Being a child of God, paanong nadadaya ni Satanas? Sapagkat binibigyan po natin ng tsansa at pagkakataon na tayo po ay madaya. Kaya nga, magkaroon po tayo ng isang malinaw na pananaw at kaisipan. Huwag po nating bibigyan ng pagkakataon si Satanas na tayo po ay kanyang madaya. Ikalawa, paano po siyang umaatake? Paano po siyang gumagawa sa ating pong mga buhay? Kung titignan po natin, ang sabi nga po ng banal na kasulatan sa atin sa hapong ito, ilagay daw po natin sa ating pong mga puso ang Kanyang mga salita. Upang umatake man po sa atin, magkaroon man ng pagkakataon si Satanas na atakihin po tayo o dayain po tayo, meron po tayong isang malinaw na panangga at meron po tayong malinaw na harapin po siya at ganap po siyang matalo at hindi po niya tayo madaya sapagkat naniniwala at nananampalataya po tayo sa salita po ng Diyos na ating pong tinanggap at ating po ngayong naunawaan. Ikatlo, ano po ang talagang nagiging dahilan? Ano po yung nagiging dahilan po natin? Sapagkat sa isang malinaw na katotohanan, mga kapatid sa Panginoon, si Satanas ay kay Kristo po lamang siya meron pong ganap na pagkatakot. Sapagkat alam niya sa kanyang kaisipan, sa kanyang buhay, wala po siyang magagawa, wala po siyang laban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ano po ang kailangan po nating maintindihan? Ano po ang kailangan po nating maunawaan? Ano po yung kailangan po nating gawin? Kailangang magawa po natin ngayon na malinaw at may katiyakan, may pananampalataya na tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas at magkaroon po tayo ng assurance doon po sa kaligtasan na iniaalok o ibinibigay po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag naranasan na po natin ang kaligtasan, kahabagan ng Diyos sa atin, mararanasan na po natin ngayon ang dakilang paggabay at ang dakilang pagbibigay sa atin ng kalakasan
at higit sa lahat, maranasan po natin ang kasama ang banal na Espiritu na maghahatid po sa atin higit ay sa pananagumpay. Kaya nga, kailangang maging prioridad po natin sa ating buhay pananampalataya na tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo matatapo mo natin ang pananagumpay. At titignan ngayon natin ano ang kailangang maging resulta. Ano yung result ng lahat ng bagay na ito? Kailangan na maintindihan ngayon natin na lagi po tayong nasa presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag pong lagi po nating iniinom ang tubig ng buhay. Ano po ibig sabihin po nito? Lagi po tayong umiinom. Ano po yung tubig ng buhay? Ito po ang mga salita po ng Diyos na dapat po lagi po nating binabasa, lagi po nating minimeditate, lagi po nating inuunawa, inilalagay sa ating mga puso, at kailanman kapag ang salita po ng Diyos ay nasa atin po ngayong kalooban, hindi na po tayo muli pang madadaya, hindi na tayo muling mauuhaw. Ito po yung sinasabi po sa atin sa hapong ito ng mensahe po ng Diyos. At higit sa lahat, anuman ang ating po mga alalahanin, anuman yung mga kabiguan po nating naranasan, magkakaroon po tayo ng isang malinaw na kapayapaan sa ating puso at isipan. At sa lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay sa ating buhay, lahat ng ating pong mga kahinaan, lahat ng ating pong mga kawalan at kakulangan, ito po ay mababago at malalagay po tayo sa lahat-lahat ng kakayanan na nagmumula sa Diyos. Ano po yung kakayanan na nagmumula sa Diyos? Mararanasan po natin, una at higit sa lahat, ang heavenly talent na ipinangako sa atin ng Diyos. Ano po yung heavenly talent? Ito po yung kakayanan na nagmumula po sa Diyos. Ano po yung kakayanan na ito na ipinangako sa atin? Na kapag tayo ay sumasa Kanya, walang imposibleng bagay na hindi po natin magagawa. Ito po yung heavenly talent na sinasabi po sa atin na kailangan natin mong mapanghawakan. At higit po sa lahat, magagawa po ngayon natin mula sa ating pumbuhay pananampalataya na ma-establish po natin na ang mundo pong ito ay magkaroon po ng isang malinaw na pagkakilala, magkaroon po ng banal na pagkatakot sapagkat sa pamagitan mo, pamagitan ko, makakaabot sa kanila ang iyong mga salita po ng Diyos. Hallelujah, na maghahatid po sa kanila sa katiyakan sa buhay na walang hanggan. At kung titignan po natin, mararanasan na rin po natin at kailangan na lagi po tayong nakapaloob sa daloy ng panalangin. Ano po yung mangyayari kapag tayo po ay nananatili sa loob ng ating pong panalangin? Ang gawa ng Diyos, ang sagot ng Diyos, ay hindi na po natin maaawat. Palagi na naroroon tayo sa flow of covenant. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, tayo po ngayon ay magtiwala, kumilala, umasa na sa Diyos walang imposible. Tayo po'y manalangin, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan nga po sa lahat, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus, ay patuloy ko nga pong pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, na makakapakinig, maaabot ng iyong mga salita. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso't isipan, maitanim mo, Panginoon, ang seed of faith at makakilala sila sa iyo, Panginoong Hesus, bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas. Maraming po salamat, Ama, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. May ganun pe, no?